Kabanata 4711. No need to hold back. Continue. Tuwang-tuwang binugbog ng Islander si Mandy Zimmer matapos marinig ang utos ni Ensley Johnson. Pagkatapos ng lahat, kung walang status, ang mga kababaihan ay minamaliit ng mga walang status na lalaki na kapareho ng antas. Marami silang pinaghirapan para makarating sa puntong ito. Ngayong nakapagpakitang gilas na sila, walang pag-aalinlangan nilang sinamantala ang pagkakataon. Nakahawak pa rin ang mga kamay sa ulo ni Mandy. Wala siyang paraan para lumaban. Wala siyang pagpipilian kundi ang manood habang sinampal siya ng mga babae nang walang tigil. Nanginginig ang buong katawan ni Mandy sa sakit. Sa paghusga sa kanyang saloobin, siya ay lubos na nagalit ngunit hindi kailanman sumuko. Hindi siya kailanman yuyuko sa mga taong iyon. Bam! Maya-maya pa ay naglaho na ang kamalayan ni Mandy. Nanginginig ang buong katawan ni Mandy bago siya hamampas sa lupa. Tanghali na nang mabilis na dumating si Harvey York sa People's Hospital. Nakita niya sina Lillian Yates, Simon Zimmer, at Cynthia Zimmer na parang mga pusa sa mainit na brick. Buong oras na bukas ang mga ilaw ng emergency room. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Harvey! Lumapit si Cynthia na medyo naaliw ang ekspresyon matapos makita si Harvey. Nandito ka pala. Natural, nag-aalala si Cynthia na mahihirapan din siya. Bahagyang tumango si Harvey bago tumingin sa iba pang pamilya. Anong nangyari kay Mandy ngayon? You bastard! You ungrateful bastard! Sadyang sinigawan ni Lillian si Harvey sabay turo sa kanya. Hindi magiging ganito si Mandy kung hindi para sayo. Hindi rin mau-ospital sina Gabrielle Lee at Avery Foster. Ikaw ang naging sanhi ng lahat ng ito sa pamilya Zimmer. Nasa bingit ng pagsampal ni Lillian si Harvey ng mga sandaling iyon. Ngunit pagkatapos niyang isipin ang nangyari, mabilis niyang binawi ang kamay niya. Mabilis na kinaladkad ni Cynthia si Lillian pabalik. Wala itong kinalaman kay Harvey, inay. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Nahirapan din si Harvey dahil sa akin. Hihihi, paninindigan mo pa tong bastard na ito. Malamig na tumawa si Lillian. Hinihiling ng mga iyon si Harvey. Kailan pa naging problema natin ito? Pinagalitan lang nila tayo dahil hindi nila siya mahanap noong una. Bastard, paanong hindi ka pa rin magiging honest na lalaki pagkatapos ma-kick out sa pamilya? Patuloy kang gumagawa ng gulo saan ka man pumunta. Hinihila ang buong pamilya kasama mo. Baliw ka. May sasabihin ako sa'yo. Kapag may nangyaring masama kay Mandy, papatayin kita. Napuno ng puot at hinanakit si Lillian pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi siya mangangahas na sumalungat sa mga taga-isla, kaya nagpasya siyang ilabas ang kanyang galit kay Harvey. Napabuntong hininga si Harvey. Don't worry, I won't let anything happen to her. Tahimik na sagot ni Harvey. Sisiguraduhin kung makakakuha ka rin ng patas na pahayag tungkol dito. Patas na pahayag. Paano mo naman magagawa ang ganyang bagay? Galit na galit si Lillian. Ibibigay mo ba ang buhay mo o ano? You damn bastard. Sige, sige. Ospital ito. Pwede bang tumahimik kayong dalawa? Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Bulalas ni Simon. Biglang napagtanto ni Lillian Yates na nasa emergency room pa rin si Mandy Zimmer matapos marinig ang mga salita ni Simon Zimmer. Masama kung maapektuhan ng kaguluhan ang paggamot ni Mandy. Walang pagdadalawang isip, nilunok niya ang kanyang galit at mapang-asar na tumingin kay Harvey York. Halatang sinakal niya si Harvey hanggang sa mamatay kung hindi dahil sa maling pagkakataon. Kamusta si Mandy? Hindi mapakali si Harvey na libangin si Lillian dahil alam niya kung paano ito kikilos. Bukod dito, bahagyang responsable din siya sa nangyari. Ngayon lang kami nakarating, pero sabi ng security na katikip ang mukha at siya ni Mandy ng mga pasa. Nakakaf din ang mga kamay niya sa likod niya. Ang galit ay nakasulat sa buong mukha ni Simon. My daughter's the head of the 9th branch. Hindi ba natatakot yung mga taong yun na maghiganti tayo? May halong galit at pag-aalala ang ekspresyon ni Simon. Ang isang pakiramdam ng sama ng loob at kawalan ng kapangyarihan ay maaari ding madama mula sa kanya. Nakaramdam ng matinding panlulumo si Lillian.
Mababa ang tingin niya kay Harvey, ngunit ang kanyang anak na babae ay ang kanyang puno ng pera at pati na rin ang kanyang laman at dugo. Natural na mamahalin niya si Mandy dahil dito. Huminga ng malalim si Harvey bago tumingin kay Cynthia Zimmer. Si Chiba Nobita ba at ang iba pa? Mahuhulaan na ni Harvey kung sino ang gumawa nito matapos mang-alap ng ilang impormasyon sa pagpunta dito. Kung sila talaga, it would mean he went a little easy on those people. Akala niya ay titigil na si Chiba at ang iba pa pagkatapos maturoan ng leksyon. Sila iyon. Nagnganga ang ngipin ni Cynthia. Tapos, hindi na kayanan ng mga pulis kahit may surveillance footage kami. Karamihan sa kanila ay taga-isla. Kakailanganin natin ang mga awtoridad na kumilos kung gusto natin silang mahuli. Malamang nasa labas na sila ng lungsod ngayon. Hindi natin makukuha ang hustisya para kay Mandy sa ganoong paraan. Mahina ang loob ni Cynthia. Hindi niya inaasahan na ganito kakomplikado ang entertainment industry. Pati ang sarili niyang kapatid ay nahila dahil sa kanya. Sabi mo kaya mo diba? Nagpapakita ka ng lakas kahit saan ka magpunta, walang utang na loob na bastard. Hindi na napigilan ni Lillian ang kanyang nararamdaman. Umalis ka, patayin ang bawat isa sa mga taong iyon kung gayon. I'll let this slide if you do. Ngunit kung hindi mo gagawin, mag-aayos ako ng mga score sa iyo ng maaga o huli. Isang matalim na tingin ang ipinakita ni Harvey bago siya nagsalita. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong matatapos ito nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Haharapin ko ito kapag nakita kong maayos na si Mandy. Bam! Bumukas ang pinto ng emergency room bago lumabas ang ilang doktor. Ang pinakaharap na tao ay si Maren Fales, na walang pagpipilian kundi ang maglinis ng sahig ni Harvey dahil sa kay Chana Jackson na pangyayari. Mabilis na tumakbo pasulong si Lillian. Naligtas ba ang aking anak, Director Fales? Wala na siya sa panganib, ngunit mukhang hindi masyadong maganda. Nang makita niya ang mukha ni Harvey, natigilan si Maren ngunit mabilis na nanambalik ang kanyang katinuan. Dose-dose ng mga sugat ang nasa buong katawan niya. Parang tinamaan din ang ulo niya. Maaaring nakaranas siya ng concussion ng isang tiyak na antas sa puntong ito. Ang sabi, nagawa naming gamutin ang mga sugat niya pansamantala. Maghihintay tayo hanggang bukas para malaman kung kailan magigising muli ang pasyente. She'll be warded in the hospital for further observation. I'll arrange the best room and nurses for her. Huwag kang masyadong mag-alala. Naturally, ginawa ito ni Maren Fales para sa kapakanan ni Harvey York. Kung hindi, ang mga ordinaryong tao ay hindi kukuha ng pinakamahusay na mga silid. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng maraming mga pasyente bawat isa kada araw. Si Simon Zimmer at ang iba ay patuloy na yumuko matapos marinig ang mga salitang iyon. Salamat, Director Fales. Napatingin si Harvey kay Maren. Masyado kang mabait, Director Fales. Kung kailangan mo ng tulong ni Sr. Armstrong, tawagan mo lang ako. Si Mandy Zimmer ay maaari lamang magpahinga sa ospital dahil siya ay malubhang nasugatan sa labas. Dahil sa takot na abalahin ang kanyang pagtulog, nakipag-usap sandali si Harvey kay Cynthia Zimmer bago umalis sa lugar. Maliban sa pag-aayos ng mga tao para protektahan si Mandy, mayroon din siyang ilang puntos na dapat ayusin. Nang maglaon, sinundan ni Cynthia si Maren upang harapin ang mga pamamaraan pagkatapos. Si Simon at Lillian Yates lang ang naiwan sa corridor. Baliw ka ba? Bakit mo tinutulungan yung ungrateful bastard na yun? Hindi mo ba siya papagalitan? Nagmukhang bitter si Lillian. Sumilip si Simon sa labas ng bintana. Bakit? Anong silbi? Napangisi si Lillian. Pag-isipan mo, kung iisipin natin ang nangyari kamakailan, ang pamilya natin ay nagkakagulo dahil sa kanya. Sinaktan niya pa ang mukha ko. Sa wakas ay nagkaroon tayo ng pagkakataong bayaran ang pabor. Gayunpaman, sinisira mo ang negosyo ko. Ang dumi mo rin. Naawa si Lillian dahil hindi niya maiwagayway ang kamay sa mukha ni Harvey. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Simon bago nagpakawala ng malaking buntong hininga. Hindi mo ba nakikita? Nagpapalusot lang si Harvey. May iba pang layunin ang mga taong gumawa nito.
Bahagyang kumunat ang noo ni Lillian. Anong ibig mong sabihin? Maiintindihan ko ang mga ordinaryong gangster na nagbabanta at binubugbog tayo, at pumasok sa ating villa ng ganoon. Ngunit si Chiba Nobita ay kabilang sa pamilya Nobita mula sa Island Nations. Parehong dumating sina Marlon Lee at Ensley Johnson mula sa Walsing. Lahat sila ay mga taong may solid na background. Paanong hindi nila narinig ang tungkol sa pamilya Jean? Karaniwang pagsasalita, kailangan nilang makita kung sino ang mga master bago pumunta para sa mga alipin. At saka, hindi ordinaryo si Mandy. Siya ang pinuno ng ika-9 na sangay dito. Kahit na nadulas na siya, mas mataas pa rin siya sa pamilya Jean. Sa tingin mo ba nagkataon lang ang mga bagay na ito? Hindi mo ba naisip na may taong nasa likod ng lahat ng ito? Tumingin si Simon sa mordo. Tila matigas ang kanyang tingin. Naningkit ang mga mata ni Lillian. Sinasabi mo bang may interesado sa posisyon ni Mandy? Sinusubukan nilang alisin siya para makaangat sila sa kapangyarihan. Hindi ba patay na si Lucas Jean? Kinilala ng lahat ng mga nakatataas si Mandy, hindi ba? Paano naging ganito? Walang magawang bumantong hininga si Simon. Ibang panahon na ito. Nakita natin ang isang patas na bahagi ng mga tao na nagsusunog ng mga tulay pa rin. Bumalik si Harvey York sa Fortune Hall pagkalabas ng ospital. Sandali niyang inisip ang sitwasyon bago nagpadala ng text kay Prince Gibson. Ang Newgate Chamber of Commerce ay hindi sapat upang protektahan ang pamilya Zimmer ngayon. Sa halip, kinailangang kumilos ng sangay ng Heaven's Gate Golden Sands. Naniniwala siya na sa mga dalubhasang martial artist, ay hindi na malalagay sa gulo ang pamilya. Kasabay nito ang pag-vibrate ng phone niya bago nag-pop up ang mga text. Galing sila kay Prince Gibson. Itinuro ang mga text sa background ni Chiba Nobita at ang mga taong nakilala niya pagdating sa Country H. Isang matalim na titig ang ipinakita ni Harvey nang makita niya ang listahan ng mga pangalan. Nakapatay ang mga ilaw sa kanyang silid-aralan nang tumayo siya ng naka-cross arm sa harap ng bintana, at blanko na nakatingin sa loob ng direksyon ni Walsing. 3:00 ng madaling araw, nagpanteng ang tenga ni Harvey nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan habang nagluluto ng kanyang sariling merienda. Kung titignan sa tunog, malamang na ito ay isang pickup truck. Naningkit ang mga mata ni Harvey bago siya kusang sumugod sa pasukan. Halos sabay-sabay na lumihis ang isang lumang truck na may ilang gasoline canister patungo sa Fortune Hall. May nagpaplanong pasabugan ang buong lugar. Parang lasing ang driver. Buong lakas niyang tinatapakan ng pedal. Hindi man lang siya tumigil nang makita niya si Harvey. Bam! Napapadyak si Harvey sa lupa nang mag-spray ang mga tiles sa kanyang harapan. Ang driver ay likas na tinakpan ang kanyang ulo pagkatapos mapasigaw sa sakit. Sabay patnubayan niya ang truck sa unahan nito, at lumipad sa mas malalim na bahagi ng eskinita. Diyos ko! Mabilis na sinipa ng driver ang pinto bago tumalon, ngunit ang truck ay bumangga na sa moat sa dulo ng eskinita. Bam! Isang malakas na pagsabog ang narinig ng nagliliyab sa apoy ang paligid. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Harvey matapos makita ang tanawin. May sumusubok na ilabas ang lahat sa Fortune Hall. Bastard! May nagtatangkang pasabugan tayong lahat ng gasolina. May death wish sila or something. Gising na gising sina Kellan Ruiz, Shay Gibson, at ang iba pa. Nakaramdam sila ng takot matapos makita ang apoy na nagliliwanag sa buong kalangitan. Lahat sila ay magiging kakila-kilabot kung hindi nalaman ni Harvey ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Galit na humakbang pasulong si Shay, na nagbabalak na lampoin ang mukhang inaantok na driver. Huwag! Kailangan natin siyang tanungin para sa ebidensya. Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Nang mawala ang apoy, bumalik ang lahat sa pagtulog. Sa susunod na araw, maagang maaga. Ang Fortune Hall ay tumatakbo gaya ng dati. Sa kabila ng malakas na pagsabog noong nakaraang gabi, hindi kumalat ang balita dahil medyo liblib ang lugar. Nagpadala si Harvey ng isang text kay Soren Braff para ipaliwanag ang sitwasyon.
Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagpadala ng mga dedikadong ahente upang imbestigahan ang pangyayari. Hinarap niya ang bawat customer ng sabay-sabay hanggang sa tanghalian bago nagpakita si Kellan na may seryosong ekspresyon. Nakuha ko na, Sir York. Ang bastard kagabi ay isang adik sa pagsusugal na may utang ng milyon-milyong dolyar. Ang ginawa niya lang na dahil may pumilit sa kanya, na mababayaran daw ang utang niya kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Makakatanggap pa siya ng 730,000 dolyar para sa pamilya para sa paggawa nito. Ngunit kung hindi niya gagawin, siya ay ilalabas at ang mga katawan ng kanyang asawa at anak na babae ay ibibenta. Kaya nga nag-ipon siya ng lakas ng loob na mag-commit. Nagpadala ako ng isang tao para mag-background check. Totoo lahat ng sinabi niya. Siya ay isang scapegoat lamang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4715. Ang kalaban ay may magandang galaw. At muli, ang taong nakahanap ng ganoong scapegoat ay dapat na isang lokal dito. Nalaman ba natin kung sino ang nakipagkita sa driver? Sandaling inisip ni Kellan Ruiz ang sitwasyon. May nakita akong footage na nagpapakitang may nagtutulak sa lasing sa truck. Tapos nakapiring ang lasing, nakatikip din ang plaka. May gintong sinulid siya sa kanyang suit. Ang taong nasa passenger seat ay parang isang taga-isla. Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Ang pamilya John. Interesting. Ang katotohanan na si Chiba Nobita ay nakakuha ng isang tao mula sa pamilya John para gawin ito ay tila mas kawili-wili. Parang walang pakialam si Harvey. Malinaw na si Chiba at ang iba pa ang may kasalanan. Pagkatapos ng lahat, sila lamang ang gagamit ng ganoong desperadong hakbang. Ang mayayaman at makapangyarihan mula sa bansa H ay palaging magkalaban, ngunit hindi bababa sa sila ay may dignidad. Iyon ang unang pagkakataon ni Harvey na makakita ng isang taong nagtatangkang pumatay gamit ang gasolina. Hindi niya akalain na kasali rin ang pamilya John. Kung sangkot ang pamilya John, malamang nakasangkot si Coulson John. Based on my information, babalik si Blaine John after a few days since he's out of town. Sa ngayon, kontrolado ni Coulson ang pamilya John. Siya, humagalpak ng tawa si Harvey. Kawili-wili. Siguro hindi niya alam na kalaban ako ni Chiba. Kung hindi, hindi niya gagawin ito kahit may buong tapang siya sa mundo. Walang nagmamadali. I'll find a chance to deal with him. We're having a big meal sa tanghali. We'll work after that. Naunawaan ni Kellan ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Sasamahan kita kung ganoon. Hindi na kailangan. Bahagyang umiling si Harvey. Mabuti pa huwag kang makisali. Ako na ang bahala. 4:00 ng hapon, sa Royal Clubhouse. Sinisira ni Prince Gibson at ng kanyang dosenang martial arts expert ang bawat item na nakatayo sa kanilang lugar. Dumating sila sa presidential suite bago sinipa ang pinto. Naglalakad pa rin si Prince Gibson na may saklay, ngunit kitang-kita pa rin ang kanyang mabangis na aura. Kaawa-awa rin ang ekspresyon ng mukha niya, na para bang magbalat siya ng buhay. Isang dosenang coffee table ang nasa loob ng sala sa tapat ng hilera ng Italian leather couch. 12 dosenang mga tao ang nakaupo na naka-cross legs, na may mga bodyguard na nakatayo sa likod nila. Lahat sila ay taga-isla na may mga kasanayang mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan. May dala rin silang maikli at mahabang espada na kahawig ng run-ins. Nakaupo si Chiba sa gitna ng sala kasama ang dalawang hindi kapani-paniwalang nakakaakit na babaeng taga-isla. Bahagyang minamasahe ng isa ang kanyang binti, habang ang isa naman ay may hawak na lighter para sa kanya. Si Ramon Lee ay nakasuot ng sassy pink suit habang nakikipagsayaw kasama ang ilang mga kabataang babae. Ito ay medyo masayang tanawin. Bam! Itinuro ni Prince ang kanyang saklay nang ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagpadala ng isang upuan na lumilipad sa isang solong sipa, na sinira ang malaking TV sa harap. Natahimik ang buong lugar. Lumingon sa likod si Ramon bago pumikit kay Prince. Ang TV ay 300,000 dolyar. Tandaan na magbayad.
Papatayin kita kung hindi. Kahit na walang sinasabi si Ramon Lee, nagsitayuan ang mga tao sa couch bago malungkot na tumingin kay Prince Gibson. Ang mga bodyguard ay nagpakita ng intensyong pumatay, na handang kumilos anumang oras. Nagkalat ang mga tauhan ni Prince Gibson bago umiwas ng tingin. Sa isang maling salita, ang magkabilang panig ay sasabak sa isang away. Tuluyan nang hindi pinansin ni Prince Gibson ang mga tao sa paligid niya habang casual siyang humakbang patungo sa kay Chiba. Chiba Nobita, malamig niyang bulalas. You should be giving me a fair statement, don't you think? Si Chiba ay nagpakita ng gulat na ekspresyon habang kinukulot ang kanyang tabako. Well, nagtataka ako kung sino ang tanga. Hindi ko akalain na si Prince Gibson pala sa laman. Balita ko na bali ang paa mo habang wala ka. Hindi ka ba nagpupunas ng sahig ng taong gumawa din yan sa'yo? Ikaw si Prince Gibson, ang kilalang young master ng pamilya Gibson. Paano ka napunta sa ganito? Humingi ka na lang ng tulong kung sa tingin mo ay wala kang kapangyarihang maghiganti para sa sarili mo. Papahiram talaga ako ng kamay sa'yo. Paano ang tunog na iyon? Mapaglarong bumuga ng napakalaking usok si Chiba sa mukha ni Prince Gibson. Lahat ng babae ay nagtakip ng bibig habang sila ay mahinang tumawa, sa pag-aakalang si Prince Gibson ay isang walang kwentang dumi. Tama na ang usapan, Chiba. Anong silbi ng lahat ng ito? Malamig na nagsalita si Prince Gibson, pagod na sa pagbubuga ng kalokohan ni Chiba. Let me ask you one thing. Nagpadala ka ba ng mga tao para bugbugin si Mandy at ayusin ang mga tao para pasabugan ang Fortune Hall? Ginawa ko. Hindi man lang nagdalawang isip si Chiba nang mausisa siyang sumagot. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ilang araw na lang simula nang magkita tayo, tapos ngayon nagbago ka na para sa ibang tao. Sigurado ka bang may karapatan kang gumawa ng ganyan? Kinagat ni Prince Gibson ang kanyang mga ngipin na may malamig na ekspresyon. Sinabi ko sa iyo sa telepono ilang araw ang nakalipas. Wala akong pakialam kung anong uri ng sama ng loob ang mayroon ka kay Sir York, ngunit kailangan mong tumigil. Hindi lang ikaw ang nagpatong sa asawa niya, pati ang lalaki mismo ang pupuntahan mo. Nakikinig ka pa ba? O may balak ka bang kaladkarin ako pababa? Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganito? Huwag mong kalimutan, nasa Golden Sands ka ngayon. Is that a threat? Nagpakita si Chiba ng mapang-asar na ekspresyon. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ay talagang kapantay mo ako dahil lang sa iginagalang kita sa koneksyon mo kay Ensley Johnson. Huwag mong kalimutan ang isang bagay. Kahit gaano kahanga-hanga ang 6 na hermit families, ikaw lang yan. Ikaw ay kumakatawan sa isang grupo ng mga kabiguan. Ano ang kailangan pang ipakita ng isang grupo ng mga talunan sa harap ko? At saka, wala ka kundi walang kwentang karumihan. Naghihintay ka lang na mamatay. Natural, buo ang tingin ni Chiba kay Prince Gibson. Hindi lamang ang kanyang mga salita ay napuno ng lubos na pagkasuklam, kundi pati na rin ay itinaboy ang abo ng tabako palayo, na tila ibinababa ang kanyang standard sa pakikipag-usap lang kay Prince Gibson. Isang nakakatakot na tingin ang ipinakita ni Prince Gibson. Sabihin mo ulit yan sa mukha ko, Chiba. Paano kung gagawin ko? Ipapatong mo ba ang iyong mga kamay sa akin? You better think twice. Binubuhay lang kita para sa kapakanan ni Quill Gibson. Kapag ganito ang takbo ng bibig mo, mawawalan ka ng respeto. Naiintindihan mo ba ako? Miyembro rin ng Heaven's Gate ang lolo ko. Isa siyang outer elder kung ganoon. Sa tingin mo ba ay isang head lamang ng Golden Sands ay maaaring supilan siya ng sangay? Anong biro? Si Chiba Nobita ay napuno ng lubos na paghamak at pagkasuklam. Wala kang karapatang kumilos ng kahanga-hanga sa harap ko. Hayaan mo pa akong takutin. Pumayag akong ilibing ang mga bagay kay Harvey York para ibaba niya ang kanyang bantay para mapatay ko siya. Hindi ko akalain na maniniwala ka talaga sa akin. Ikaw rin ang may kasalanan kung bakit mo siya pinatay. Hamalakhak si Chiba habang bumuga muli ng usok. Ang kanyang ngiti ay napuno ng lubos na lungkot. Lumala ang ekspresyon ni Prince Gibson nang si Chiba ay mukhang wala siyang pakialam sa sitwasyon.
Gaano man kahanga-hanga ang mga batang master at prinsipe ng hermit families, hindi sila kalaban ng maharlikang pamilya ng island nations. Kung tutuusin, para silang gabi at araw. Nagdilim ang mukha ni Prince Gibson. Ibinaba nga ni Harvey York ang kanyang bantay dahil sa kanya. Buti na lang hindi siya nasaktan. Tatapusin na sana niya ang sarili niyang buhay kung hindi niya ginawa. Nagpakita ng mapaglarong tingin si Chiba matapos makita ang tanawin sa harapan niya. How about this? I'll give Harvey a chance for the sake of your reputation, matapang niyang bulalas. Baliin ko ang kanyang mga paa, ngunit iiwan ko siyang buhay. Tapos, na-in-love ako kay Cynthia at first sight. Bakit hindi ka maging mabuting tao at ipadala siya sa aking kama ngayong gabi? Tapos, nakangiting tinapik ni Chiba ang mukha ni Prince Gibson. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka rin ng mga segundo kapag tapos na ako sa kanya. Isaalang-alang ang iyong sarili na pinagpala kahit na magkaroon ng kanyang paliguan. Siguraduhing suklian mo ang pabor kapag masaya ka na. Humagalpak ng tawa si Chiba, iniisip na si Prince Gibson ay isang duwag na hindi maglalakas loob na kumilos. Nakakakilabot ang itsura ni Prince Gibson habang kinakagat niya ang ngipin kay Chiba. May kasabihan dito, Chiba. Kahit na makapangyarihang mga figure ay walang laban sa mga lokal dito. Ito ang Golden Sands. Kailangan mong sumunod. Kahit ano. Naiintindihan mo ba ako? Oo, tinuturuan mo ako. Tinapik ni Chiba ang mukha ni Prince Gibson na may mapaglarong ekspresyon. Sayang na may nakalimutan ka. Wala ako ngayon dito kung hindi ako tiwala sa sarili kong kapangyarihan. Mahirap ilabas ang isang lokal na tulad mo, ngunit hindi ito magiging imposible. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, dapat mong malaman kung aling panig ang pipiliin mo. Huwag mong subukang lokohin ang sarili mo kung hindi. Kung hindi, baka hindi mo alam kung paano ka namatay. Namula ang mukha ni Prince Gibson bago malamig na bumulalas. Huwag mong isipin na hindi kita papatayin, Chiba. Kalmadong nagkibit balikat si Chiba bago nagpakita ng ngiti. Papatayin mo ba ako? Ako ay mula sa Island Nations. Mayroon akong diplomatic immunity. Hindi mo ako mapapatay gamit ang gobyerno. Nandito ang lolo ko para suportahan din ako. Hindi mo rin ako mailalabas gamit ang underworld. Paano mo ako papatayin kung ganoon? Nasa harap mo ako ngayon. Bakit hindi mo ako sinaktan? Kahit na, alam mo ba kung ano ang pinapasok mo sa iyong sarili kung gagawin mo? Kaya mo ba, nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Chiba Nobita? Para bang kaya niyang paglaruan si Prince Gibson sa gusto niya? Bam! Muling sinipa ang pinto. Maya-maya, may pumasok na tao bago narinig ang malamig na boses. Sa tingin mo ba kailangan ko ng geomancy para makita kung mailalabas kita? Gagawin ko ang sarili ko in just minutes. Ang hindi masabi na marangal na tono ay magpapaluhod sa sinuman na walang balak na lumaban. Maya-maya, may pumasok na ibang tao. Nakatayo si Harvey York sa harap, kasama si Shay Gibson sa likod niya. Parang si Shay ang kasambahay ni Harvey ng mga sandaling iyon. Natigilan ang buong lugar matapos makita ang mukha ni Harvey. Matapos isipin ang kanyang mabangis na salita, hindi naiwasang tumahimik ang lahat. How dare you showing before us again, anak? Medyo matapang ka. Huminga si Chiba ng kanyang tabako nang magsimulang lumipad ang mga usok. Kailangan mo lang ipasok ang sarili mo sa gulo. Ngayong nandito ka na, kailangan naming makipag-ayos ng score sa iyo. Si Ramon Lee ay nagpapakita ng isang mapaghiganti na tingin. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita sa buong araw. Pinahirapan siya ni Chiba ng walang katapusan. Dahil hindi siya maglalakas loob na sumbatan si Chiba, wala siyang pagpipilian kundi ilabas ang lahat ng kanyang galit kay Harvey. Ang iba pa sa mga Islanders ay tumayo bago galit na pinandilatan si Harvey, na parang gusto nilang sakalin hanggang mamatay. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang tingin ng lahat ng magsalita ito. Tama ka, oras na dapat para ayusin ang mga score. Kailangan mo akong bigyan ng tamang pahayag. Kung hindi mo ako mapasaya, kung hindi mo ako masatisfy,
I wouldn't mind returning the favor. Ang mga salita ni Harvey ay nagpatigil sa lahat ng nasa pwesto. Panay ang tingin nila kay Harvey, sa pag-aakalang may death wish siya. Kahit na ang isang kilalang tao tulad ni Prince Gibson ay walang halaga kay Chiba. Anong karapatan ni Harvey na takutin siya noon? Ang mga baboy ay lumilipad na ngayon kung ganoon ang kaso. Kahit na anong hitsura ng sinuman, si Harvey ay hindi mukhang isang kilalang young master o prinsipe sa lahat. Bukod, si Chiba ay isang aristokrata ng Island Nations. Ang isang batang Panginoon lamang ay hindi makakaharap sa kanya. Ito ay magiging isang kakila-kilabot na biro. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Ramon at ng iba pa si Harvey, sa pag-aakalang isa siyang tanga na hindi maliligtas. May death wish ba siya o ano? How dare he talk like that in front of young Master Chiba? Sir York, si Chiba at ang iba ay sumimangot sa susunod na sandali. Pagkapasok ni Harvey ay agad na nagpakita ng seryosong ekspresyon si Prince Gibson bago siya magalang na binati. Ang mga tao sa paligid ni Prince ay masyadong magalang, na parabang si Harvey ang kanilang tunay na hari. Kahit si Prince Gibson ay lumakad sa tabi ni Harvey gamit ang kanyang saklay, na tila isang aktwal na Alepores. Napapikit ng mata si Chiba Nobita at ang iba pa. Gaano man kadumi si Prinsipe Gibson, siya pa rin ang direktang inapo ng pamilya Gibson, ang kilalang prinsipe ng Golden Sands. Ang mga taong tulad nito ay magiging ganap na walang takot. At gayunpaman, nang si Prince Gibson ay nakaharap kay Harvey York, siya ay lubhang magalang. Mula sa isang tiyak na pananaw, ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kahanga-hanga si Harvey. Ang sabi, nakakuha na si Chiba ng isang tao upang maghukay ng ilang impormasyon tungkol sa kanya. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isa lamang iniingatang tao, isang live-in-law, isang conman, at isang geomancy expert. Hindi niya akalain na kakaiba ang isang lalaking tulad nito. Buong-buo ang tingin niya kay Prince Gibson. Paano kung may kaunting talento si Harvey? Sa sandaling iyon, naniwala si Chiba na si Harvey ay ganap na hindi katugma. Hindi na pinansin ni Prince Gibson si Chiba. Bakit ka nandito, Theo York? Sa kanyang mga mata, si Harvey ang kanyang senior. Wala siyang karapatang maging kapantay ni Harvey. Si Harvey ay tila medyo personable, ngunit si Prince Gibson ay sasampalin hanggang sa kamatayan ng kanyang ama kung siya ay naging medyo bastos. Napangiti si Harvey. Medyo bongga ang pag-arte ni Young Master Chiba sa ating bansa. Pumunta ako para sabihin sa kanya na ang mga katulad niya ay wala sa atin. Medyo mahirap para sa iyo na gawin iyon, ngunit hindi para sa akin. Pagkatapos, naglakad paarap si Harvey bago pumikit. Nagkita tayong muli, Chiba. Ano, naglalaway ka dahil lang hindi ka makakainom ng higit sa akin? Kaya ba ginawa mo ang lahat ng karumal-dumal na taktika na iyon? Iyon lang ba ang kaya ninyong gawin? Just say that you're not good enough to play along and kneel. What's the point of doing all this? Napapikit si Chiba matapos marinig ang banayad na pang-iinsulto ni Harvey. Ramon Lee was utterly infuriated when he angrily screamed, "I'll get my men to kill you right now, bata." Hindi na kailangan, Ramon. Sabi ko sa'yo, dapat maging matyaga tayong gumawa ng magagandang bagay dito. Hinaway-kaway ni Chiba ang kanyang mga kamay habang bahagyang tumatawa. Ay, Harvey, medyo nagbago ka na pagkatapos ng ilang araw. Hindi ko akalain na kahawig mo ngayon ang isang kilalang tao. Medyo kawili-wili. Nakakahiya na hindi mo basta-basta ma-offend ang mga tao sa circle ko. Hindi mahalaga kung nakuha mo ang lahat ng kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng pagiging isang pinananatiling tao. Kahit na mayroon kang lakas na labanan ako, magbabayad ka rin sa paggawa ng ganoong bagay. Hindi lang ikaw ang hindi makakatakas dito, magiging ganoon din ang kapalaran ni Cynthia. Pati rin ang mga biyenan mo. Kapag nalaman ko kung sino ang mga ninuno mo, babayaran kita. Gusto ni Chiba na mamatay si Harvey sa isang kakilakilabot na kamatayan matapos maalala na mayroon siyang isang matalik na kaibigan that time with the idiot of a man, Ramon, because of Harvey's doing. Pagkatapos ng lahat,
hinamak niya ang mga lalaki sa buong buhay niya, ngunit natulog sila sa isa't isa. Ito ay nakakahiyang bagay. Nagsimulang maramdaman ni Chiba na hindi niya magagawa ang anumang bagay na may kaugnayan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil sa galit ay nagngangalit siya habang nakatitig kay Harvey. Papatayin kita sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Huhukayin ko ang iyong mga ninuno mula sa kanilang mga libingan at susunugan ko sila hanggang sa maging malutong. Kabanata 4720. Ganun ba? Tanong ni Harvey York matapos marinig ang mga tugon ni Chiba Nobita. Ayaw mong tanggapin ang isang maliit na aral, ngunit nagpasya kang labanan ako. Baka hindi ka na makabalik sa bansa mo pagkatapos nito. Hindi ka ba natatakot? Kung tama ang pagkakaalala ko, ang mga bulaklak ng iyong bansa ay nasa buong Indigo Mountain, tama ba? Ililibing kita doon. Bibisitahin pa kita taon-taon para hindi ka malungkot. Ililibing mo ako sa Indigo Mountain. Humagalpak ng tawa si Chiba habang tinitigan ng masama si Harvey. Kahit si Prinsipe Gibson ay mukhang asong gala sa harapan ko, hindi siya maglalakas loob na pagdikitan ako. Ano bang karapatan mo? Sa tingin mo ba may magagawa ang talento mo sa pagiging maingat na lalaki? O ang lakas mo maging conman? Si Chiba ay magarbong nakahawak sa kanyang tabako sa kanyang bibig. Naturally, nakalimutan na niya kung paano manatiling maingat matapos ang kanyang pamilya ay naging mga aristokrata ng island nation. Wala siyang sense of humility sa puntong ito. Durugan niya ang bawat taong makikita niya sa kanyang bansa. Matapos alagaan ng maraming tao sa bansa H, tuluyan niyang nakalimutan na ang bansa ay nararapat na igalang. Dapat inasal niya ang sarili niya. Hindi ko kailangan ng mga trick para harapin ka, Chiba. Sagot ni Harvey na nakatitig kay Chiba. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa isang aso. Isang aso mula sa ibang bansa. Galit na galit si Ramon Lee nang marinig ang mga salitang iyon. Wala ka bang manners, bastard ka? Ang bansa ay may kasaysayan ng higit sa 5,000 taon. Ito ay kilala bilang ang lupain ng kagandahang asal, ngunit narito ka na ng insulto. Young Master Chiba, papatayin kita. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang alepores ng mahinahon nitong tinitigan si Chiba. Sapat na ang pagiging cool ni Harvey para maduling si Chiba. Kinaway-kaway niya ang kamay para pigilan ang pagsigaw ni Ramon, sa kabahagyang kinawit ang daliri habang nakatingin kay Harvey. Halika, dito na ako uupo, hindi ako gagalaw kahit 1 pulgada. Lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Tumayo ka para sa asawa mo. Gawin mo para sa hipag mo. Hindi man lang sinubukan ni Chiba na itago ang kanyang mapanuksong tingin. Maglakas loob ka pa ba? Kahit buong tapang sa mundo, maglakas loob ka ba? Ang mga babae ay nagpapakita ng mapaglarong mga ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Sa kanilang mga mata, isang maliit na pritong katulad ni Harvey ay hindi maglakas loob na lumaban sa isang kilalang tao. How dare he show off like that just because he drinks a little more? Dapat may death wish siya o ano? Walang karapatang sumalungat kay Young Master Chiba ang mga taong ganyan. Anong biro? Bam! Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na hinawakan ang ulo ni Chiba bago ito hinampas sa mesa. Bam! Masyado lang siyang mabilis. Nakikita ng mga tao ang kanyang mga galaw ngunit hindi sila makareact sa mga ito. Bam! Muling nauntog ang ulo ni Chiba sa marble table. Nabasag ang mesa na may mga baso at alak sa buong lugar. Tumalsik ang dugo mula mismo sa ulo ni Chiba, dahilan para manginig siya sa sakit. Nalaglag din ang tabako sa kanyang bibig. Pash! Nakakainis na kinuha ni Harvey ang tabako na may kaunting tissue, pagkatapos ay itinulak ito sa ulo ni Chiba.